nakakahiya po bilang Pangulo ng Pilipinas, no? Na ito po, balitang-balita po to sa Tribune. Sabi po rito, ito po yung kanilang headline, Saldico not detained at all in Prague. Hindi raw po, no, nakadetine o hindi raw po hawak o hindi raw po nakakulong. Ayan. Sabi po ng balita ng Daily Tribune, mga ano po to mga dyaryo na po to. Hindi po to ayon lang sa ganitong vlogger, no? Totoong mga balita po to. So who's spreading fake news now? Former Ako Bicol Party List Representative Elizalde was not arrested in Czech Republic. The Department of Justice admitted Thursday, no? Ito po, clarification po to mula po mismo sa ating DOJ. So DOJ na po yung nagsasabi na wala pong pag-aresto na naganap kay Saldico. Oh, paano ba yan? Ano yung mga naghabol po sa mga vlogger, si PCO, ano pong gagawin natin dito? No? Napakatatapang po ninyo pagdating po sa mga vlogger na konti lang sabihin, yung tungkol lang po, tignan nyo tungkol po dito sa sakit ni Pangulong Marcos. Pwede nyo naman sanang ilinaw yan para hindi malito. Minsan iniisip namin, sinasadya nyo Sinasadya po ninyo, you're welcome daw, sabi ni Prince Lloyda Hechanova. Maraming salamat, Prince Lloyda Hechanova. Sa totoo lang po, minsan iniisip namin, baka sinasadya ninyo na lituhin yung mga tao Kasi, andali lang po, di ba? Andali lang pong ikumpirma kung may sakit na malala o wala. Iharap nyo lang yung doktor ni BBM para hindi po yung mga tao, yung mga Pilipino, naghihinuha, naghihinala. Kayo din po ang may kasalanan Ngayon po, baliwala lang. Ang nag-announce po nito, lahat po ng balita rito sa Pilipinas, ang kinukot po si BBM. Pati po yung balita ng ibang bansa, kinukot po si BBM. Ang linaw po ng sinasabi ni BBM na aresto, may dahilan pa kung bakit na-aresto. Di ba? Na-aresto siya sa Czech Republic dahil walang kaukulang papeles. Hindi po yan iniimbento namin. Katulad po niyan, mismong yung DOJ natin na nagsabi na hindi yan totoo. Bago tayo magpatuloy, please like and subscribe po. Like, subscribe at share po ninyo. Ito pong mga balitang ito. DOJ na po nagsasabi na hindi po pwedeng gamitin yung salitang na-aresto. Kasi po, mababatas po sila ng Czech Republic. Katulad po niyan, Anticlair at saka PCO Chief, napakatatapang nyo pag yung vlogger, na naghahanap buhay lang naman kami, na matindi po kayo kung maghabol ng vlogger na nagkakamali. Paano po yan? Nagkamali po ng announcement yung amo nyo. Wala lang yan, di ba? Baka marinig pa natin, tao lang nagkakamali. O hintayin natin mismo kung paano pangangatwiranan yan. Hintayin din natin mismo kung eto bang taga-DOJ na to ay manatili pa sa pwesto. Yung nagsasabi kasi ng totoo dito, malamang hindi na natin marinig yung DOJ undersecretary na yan na pinadala nyo dyan. Wala pong nagaganap na aresto. Yan po ay ayon mismo sa attorney o spokesperson po ng DOJ na si Attorney Polo Martinez. Ito bang Polo Martinez? Ito po yung napapabalita na
yung nachismis. Eto ba yung nachismis? Si Polo Martinez o ibang tao pa to? Sige nga, banatan nyo nga yan. Alam nyo po, unfair yan sa mga vlogger na dinidemanda nyo. Di ba? Ito po, hindi po pwedeng maging freedom of speech. Sabihin, freedom of speech. Pag mali po balita, hindi po freedom of speech yan. Kaya nga hindi ko po pinagtatanggol yung mga vlogger na ano. Pero, ang sinasabi ko po, marami po sa vlogger ay biktima rin ng fake news. So kung nakapagbabalita po sila, biktima po sila ng fake news. Ano po pagkakaiba niyan? Ito po tanong ano pagkakaiba niyan pag yung presidente yung nagbabalita? Hindi ba pwedeng maging biktima rin siya? Ito po ang ating kasagutan diyan. Kung biktima rin ba? Wag na po tayo. Ito po ang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Mahirap po na. Kasi pag ako lang nagsabi, pagsusuri lang po ako. Pero pagdating po sa batas, hayaan nyo pong mga attorney magsalita. Ayon po kay Rowena Guanzon. Siyempre, ikukut lang natin. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, Bongbong Marcos, bilyon-bilyon ng confidential at intelligence funds mo. Tapos ang report sa'yo na naaresto si Saldico ay palpak. Ito pa ang sagot ni... Kaya po, ibig sabihin, pag ang gobyerno po ang nagkamali, mahirap pong magkamali ang gobyerno kasi may milyon-milyong o bilyong-bilyong intelligence fund. Bakit pa para saan pa po yung intelligence fund kung mali naman po pala yung impormasyon na papasok sa kanila? Bakit pa tayo, yan po pera po ng taong bayan yung intelligence fund na yan. Tapos mali po ang balita. Samantalang ang pagkakaiba po sa vlogger, wala naman pong mga intelligence fund yung mga vlogger. Sa sarili po nila, nagkataon po, sangkatutak ang fake news, nasabat ni Eloy Bugris. Halimbawa, binalita niya lang, biktima rin, wag na si Eloy Bugris. May mga vlogger na nakita niya lang sa social media, binalita niya, nag-reaction siya. Ididemanda nyo dahil mali yung impormasyon. Paano to? May intelligence fund pa. Yung vlogger po, katanggap-tanggap. Kasi sarili niya lang yan. Pagbukas niya na internet, putya, okay na balita to. Magre-react nga ako. Kayo po, may intelligence fund kayo. Pag nagkamali po kayo, doble po ang kasalanan yan. Ito pa ang malupit. Baka kasi hindi sa intel na pupunta, kundi sa bulsa ng mga buhaya. Kinukot po natin si Rowena Guanzon. Kung ganyan po kapalpak yung intel ni BBM na meron po siyang hindi naman po si BBM nagpunta ron Intel po yan na nakarating po sa kanya na nahuli, dinakip, dinitini, hawak ng otoridad. Baka naman daw kasi napunta lang sa bulsa yung intel. Sa'yo pa pina-announce, Mr. President, ang laking kahihiyan nun. Di nyo ba napuna? Nakakahiya po. Siya pa po ang nag-announce para sigurado na po yung mga Pilipino. Kahit po ako, hindi po ako naniniwala. Presidente yan May hiya naman siguro yan. Bago niya siguro ibalita, kumpirmado na yan. Ngayon po, DOJ spokesperson po nagsasabi na walang arestong naganap. Abangan nyo po si Anticler kung paano niya po ito-twist yung balita na yan. Kaya nga po, pero nakarating po sa kanya sa pamamagitan ng intel. Ngayon po, depende po. Baka
Hindi po to malayo po to kay Pangulong Marcos Pero may kakilala po akong mga adik kung ano-ano po naiisip Akala nila yun ang katotohanan. Hindi ko po sinasabi, wala ko sinasabing ganyan malayo po to. Pero may kakilala po akong adik na trip lang po Akala niya ang katotohanan yun nasa utak niya. Anak ng tipo. Kamot ulo na lang tayo, Mr. President. Wala ba kayong gagawing pahayag? Ante Claire, inaabangan po namin. Yung pahayag po ninyo, kukontrahin nyo ba yung DOJ? O meron pa kayong makikita? Ang gagaling maglaro sa wordings nito mga to Magagaling po maglaro sa mga wordings yan. Tignan po natin kung paano po lalaroin ni Ante Claire yung sinabi ng spokesperson ng DOJ na walang arestong naganap. Basahin lang natin uli yung headline mula po sa Daily Tribune. Saldico not detained at all in Prague. Hindi po nakadetine. Sa unang sentence po, former ako Bicol Party List Elizaldico was not arrested in Czech Republic. The DOJ admitted on Thursday. Nakakahiya po, Mr. President. Sabi nga, kayo pa pinag-announce.